ng paghuhukom at paniniwala sa tadhana. At yung tinapig niya kanina, ito yung paniniwala sa araw ng paghuhukom. Na bilang isang Muslim, alhamdulillah, nagagapat sa atin na paniwalaan ang araw ng paghuhukom. Ito yung kaibahan natin sa mga hindi nananampalataya. Na akala nila na kapag tayo ay namatay, heaven na agad. Di ba? Heaven na agad. Kaya naglalagay sila ng tarpaulin, rest in peace. Kasi bakit? Yun na yung pahinga nila eh. Pero mga kapatid sa Islam, kung nalalaman lamang nila yung buhay pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, na higit yung tagal na aantayin natin sa libingan, tunay na paghahandaan nila yung kabilang buhay. At ito yung madalas natin sinasabi sa da'wah. Na tayo bilang mga Muslim, hindi tayo takot sa tinatawag na kamatayan. Sasabihin nila, bakit? Kasi nagpapasabog kayo ng katawan. Hindi ganun mga kapatid sa Islam. Hindi tayo takot sa tinatawag na kamatayan. Bakit? Kasi pinaghahandaan natin yung tinatawag na kamatayan. Hindi katulad ng paghahanda nila. Paano sila naghahanda ng kamatayan? Buhay pa sila, bumibili na sila ng lupa na paglilibingan nila. Di ba? Naguhulog na sila. Buhay pa sila, namimili na sila ng punerarya na mag-iimbalsa mo sa kanila. Nang bulaklak na ilalagay sa kanila. Yung taong magme-makeup sa kanila, wa iyadan billah. Subalit tayo mga kapatid sa Islam, yung paghahanda natin sa kabilang buhay ay ang makilala natin ng dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at masamba natin siya ng tama. At hindi ko na-summarize yung khutbah kanina, pero alhamdulillah mga kapatid sa Islam, nais ko magbahagi sa inyo ng maiksing lecture, inshallah, kung okay lang sa inyo. Lecture na may kaugnay doon sa topic kanina nung Sheikh Hafidahullah, Jazahullahu khairan sa napakaganda niyang khutbah. Mga kapatid sa Islam, dito nakita ko, isa sa napakahalaga na biyaya na natatamasa natin sa mga oras na ito, ngayon dito, alam natin hindi tayo magkakaisang lugar. May taga Mindanao, may taga Bicol, may taga Cavite, may mga taga Maynila. Pero mga kapatid sa Islam, isa sa pinakamahalagang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung kapatiran sa pananampalatayang Islam. Ugnayan na hindi binuo sa pamamagitan ng dugo. Di naman tayo magkakadugo dito. Ngayon yung nga ako nakita eh. Di ba? Ngayon ko lang din po kayo nakita. Alhamdulillah. Ugnayan na hindi binuo sa pamamagitan ng yaman, ng lahi, ng tribo, ng kulay. Bagkus binuo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng iman. Iisa yung paniniwala natin. Iisa ang Diyos na sinasamba natin. Iisa yung pamamaraan na pagdarasal na ginagawa natin. At binuo tayo sa pamamagitan ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innamal mu'minuna ikhwatun faaslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na yung mga magkakapatid, sila yaong mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Faaslihu bayna akhawaykum. Kaya naman, ayusin ninyo yung ugnayan sa pagitan ninyo. Kung may away sa pagitan ninyo, ayusin ninyo. Kung may tampuhan sa pagitan ninyo, ayusin ninyo. Kung may lamat sa pagitan ninyo, ayusin ninyo. Wattaqullah. At katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun. Nang sa ganon, ay kahabagan kayo, kaawaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan, yashudduhu ba'duhum ba'dah. Ang mu'min daw, ang mananampalataya, naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tulad sila ng isang gusali. Gusali na pinatatatag yung bawat isa. At habang sinasabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
palagi niyang pinagdidikit yung kanyang mga daliri sa kanyang mga kamay. Ganito niya hinalintulad yung pagiging matatag ng mu'min sa isa't isa. Kaya naman mga kapatid sa Islam, tulad ng nabanggit dito sa atin ni Sheikh kanina, yung tao na hindi nagsasala, marahil malayo siya sa jamaah. Ito yung unang-unang dahilan para ang isang Muslim ay malayo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil malayo siya sa jamaah. Walang kapatid na nagpapaalala sa kanya, nagpapayo sa kanya. At bilang isang Muslim, nakakita tayo ng isang Muslim na hindi nagsasala, ano yung stand natin? Ano yung dapat natin ginagawa kapag may nakita tayong Muslim na hindi nagsasala? At alam natin, ang hukom ng Islam sa taong hindi nagsasala ay kafir. Lumabas sa Islam. Bakit? Katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binanggit ng Sheikh kanina, ang kaibahan ng mananampalataya sa hindi mananampalataya ay ang sala. Sino man ang mag-iwan ng sala, fakad kafar, hindi na siya mananampalataya. Pero tayo bilang mananampalataya, bilang Muslim, napakadali manghusga. Di ba? Pero ano ba yung dapat natin ginagawa bilang isang mananampalataya? Isang beses tinanong yung isang sheikh, Sheikh, anong hukom sa taong hindi nagsasala? Anong sinagot ng sheikh? Kuhanin mo yung kamay niya at akayin mo siya patungo ng masjid. Maging tagapag-anyaya ka, huwag kang maging tagapaghatol. Nakita nyo? Kaya naman mga kapatid sa Islam, ang isang tao na bibihirang nakakasama yung jamaah, nakakasama yung pangkat ng mga Muslim, hindi sumasama sa mga jariyat, hindi sumasama sa masjid. Base sa ating karanasan, siya ay mas madaling matukso ni Shaitan. Malayo sa jamaah, malayo sa mga kapatid niyang Muslim, mas madali siyang matukso ni Shaitan. Hindi katulad ng isang Muslim na madalas nakakasama yung pangkat ng mga Muslim. Sabihin man natin na hindi siya nakapagdaragdag ng gawaing obligado, nawafil, na mga sunnah, o ng karagdagang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero nandun na agad yung malayo siya sa paggawa ng kasalanan. Kasi bakit? May kapatid siyang nagpapayo sa kanya, nagpapaalala sa kanya. Nakikita niya na gumagawa ng kasalanan. Papaano pa kaya pag hinikayat na siya gumawa ng kabutihan ng kapatid niyang Muslim? Kaya naman ipagpasalamat natin mga kapatid sa Islam, wallahi, tumawallahi, nakakatuwa at nakakataba ng puso na sa kabila ng lawak ng Saudi Arabia, may mga lugar na kung saan dito nagtitipon-tipon yung mga Pilipinong balik Islam. May mga napupuntahan kaming lugar sa Qasim. Alam niyo yung Qasim probinsya. May mga kapatid tayo doon, mga Muslim, balik Islam. Sa Pilipinas, malakas ang pananampalataya. Mataas ang iman. Subalit nagagay siya dun sa lugar na wala siyang kasamang Muslim, humina yung kanyang pananampalataya. Ganon din, pinanganak na Muslim, mataas ang iman, subalit humina ang kanyang pananampalataya nung siya ay nagagay sa lugar na kung saan wala siyang nakakasamang mananampalataya. Kaya ipagpasalamat natin mga kapatid sa Islam, dakilang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na meron tayong mga nakakasamang mananampalataya. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan, yung mga mananampalataya, sila yung tunay na magkakapatid. Dahil bakit? Nagsasama-sama sila. Tayo, hindi tayo nagsasama-sama. Hindi tayo nagkikita-kita. At hindi tayo nagtutulong-tulungan maliban na lamang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? At makikita niyo mga kapatid sa Islam, ang kapatid mong Muslim, kahit hindi yan magsalita, nais niyan sa iyo yung kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sinabi ni Sheikh Hasan al-Basri rahimahullah, sabi niya, istakthiru min asdikail mu'minin. Pagamihin nyo daw ika yung inyong mga kaibigan.
Kaibigan, sa panahon natin ngayon, napakadali magparami ng kaibigan. Sa Facebook lang, ilan yung kaibigan natin? 5,000. Di ba? Pag may salo-salo, ang daming magkakasama, magkakaibigan. Sa picture, ang daming magkakaibigan. Di ba? Subalit, sinabi ni Imam Hasan al-Basri rahimahullah, istakthiru min asdiqail mu'minin. Ang inyong paramihing kaibigan, yung kaibigan na may tapat na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung katangian na dapat pinaparami nating mga kaibigan. Yung may tapat na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil isang araw, tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng mga sahaba, sabi nila, Ya Rasulullah, ayyul julasain al-khair. Sino sa mga nakakasama namin ang pinakamainam na dapat namin samahan? Dapat namin maging best friend. Dapat namin maging, sa term natin, kabadi-badi. Laging kasama. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 klase ng tao. Na kapag nakita nyo ang 3 katangian sa tao na ito, ay sikapin ninyo na makasama siya. O di kaya, kung hindi kayo makatagpo ng ganitong tao na may nagtatagay ng 3 katangian na ito, ay sikapin ninyo kayo mismo ay magkaroon kayo ng ganitong katangian. Una, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakkarakum billahi ru'yatihi. Siya yung tao na kapag nakita ninyo, nakasama ninyo, ay wala kayong ibang maaalala kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? May mga tao, pag nakita natin, di ba? Trabaho yung nasa isip natin, trabaho yung nakikita natin sa kanya. Kasi bakit? Sobrang busy niya sa trabaho eh. May tao naman na pag nakita natin, luko-luko yan, pasaway. Di ba? Kasi bakit? Ganun yung katangian niya. Kapag may nakita tayo na tao na mahilig sa isang bagay, yun yung nakikita natin sa kanya. Pero yung dapat natin hanapin na kaibigan, yung kapag nakita natin siya, wala tayong ibang naaalala kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, wazada fi ilmikum mantiqa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tao na kapag nakita nyo siya, nakasama nyo siya, wala siyang ibang maidudulot sa inyo kundi karagdagan ng kaalaman. Nadadagdagan ng inyong kaalaman. Hindi sila na mga tao na kapag nakasama natin sa isang upuan, wala tayong ibang maririnig sa kanila kundi panlilibak, paninirang puri, pagkain ng laman ng kapatid nilang Muslimo, iyadan billah. Hindi ito yung katangian na dapat natin samahan. Bagkus yung dapat natin samahan, yung tao na kapag nakasama natin, kahit nakita lang natin, ay nadadagdagan yung kaalaman natin. Pangatlo, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadakkirakum bil akhirati amaluhu. Kapag nakita niyo itong tao na ito o nakasama niyo, ay maaalala ninyo ang kabilang buhay. Bakit? Dahil sa pagsasabuhay niya ng pananampalatayang Islam. Nakikita mo siya na nagsasala siya, nakikita mo na nagsusun na siya, na nagiging dahilan para magsunna ka din, nakikita mo na nagbabasa siya ng Quran, kaya naman naaalala mo ang kabilang buhay dahil sa kanyang pagsisikap. At sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, abidtullah 50 sana. Fama wajadtu hilawatal ibadah hatta taraktu talatata asya. Sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, sinamba ko ang Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 50 years. 50 years. At hindi ko nagasap yung tamis ng pagsamba. Hanggang sa iniwan ko yung 3 bagay. Wadukira minhum, at kabilang sa binanggit doon, taraktu sahabatul fasikin, hatta wajadtu sahabatul salihin. Iniwan ko yung masamang kaibigan, hanggang sa natagpuan ko yung mabuting kaibigan. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang Muslim, kailangan maging matalino tayo sa pagpili ng ating mga kasama.
Mapili tayo kung sino yung kakaibiganin natin. Mapili tayo kung sino yung gagawin nating best friend, kabady-bady, yung tao na makakasama natin sa pagsamba. At kapag ikaw yung taong mapili sa kaibigan, dahil sa pagkatakot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas magugugol mo o mas magagamit mo yung pananatili mo dito sa mundong ibabaw sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, mga kapatid sa Islam, karugtong ng sinabi ni Imam Hasan al-Basri, rahimahullah, فَإِنَّ لَهُمْ شَفَاءَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ito na yung sinabi nung Sheikh kanina. Sa araw ng paghuhukom, may shafa'a na tinatawag. Shafa'a. Alam niyo yung shafa'a? Pag sinabing shafa'a, ito yung pamamagitan. Pamamagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At merong dalawang shafa'a. Ito yung una, yung pag-shafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang ummah. Na darating ang mga tao sa araw ng paghuhukom na habang napakatagal ng paghihintay nila, 50,000 years ang hinihintay nila. At lahat ng tao ay nalulunod sa kanilang pawis batay sa kanilang mga kasalanan na nagawa. 50,000 years na paghihintay pa lamang, mga kapatid sa Islam. Ganito katindi yung kaparusahan sa araw ng paghuhukom. 50,000 years na paghihintay pa lamang. At lahat ng tao na yun, pupunta kay Adam alayhi salam para sabihin, o aming ama, hilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na maghatol na siya. Nagawin niya na yung araw ng paghuhukom. Kasi bakit? Yung paghihintay pa lang, hindi na kaya ng tao. At maaalala ni Propeta Adam alayhi salam yung pagkukulang niya, yung mga kasalanan na nagawa niya nung siya ay nabubuhay, sasabihin niya, hindi ako yung nababagay dito. Pumunta ka kay Nuh alayhi salam. At ganun din, tutungo yung mga tao kay Propeta Nuh alayhi salam. Sasabihin nila, sabihin mo, o Nuh alayhi salam, maghatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, maaalala niya yung kanyang mga pagkukulang, pagkakamali, nung siya ay nabubuhay, sasabihin niya, hindi ako nababagay dito. Hanggang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati, ummati, pamalaha, o akin, dito kayo, tumungo kayo sa akin. At dun pa lamang magaganap yung syafa'atul kubra. Ito yung unang syafa'a. At ganun din, yung Quran ay pwedeng mamagitan sa atin, magsyafa'a sa atin para sa sino mang nagbabasa ng Quran. Darating siya sa araw ng paghuhukom, Ya Allah, tanggapin mo ang aking pamamagitan para sa tao na ito na pinigilan ng kanyang pagtulog, mabasa lang ako. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng mga ulama, tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pamamagitan ng Quran. At ganun din yung pag-aayuno. Sasabihin ng pag-aayuno sa araw ng paghukom, Ya Allah, tanggapin mo yung pamamagitan ko sa tao na ito, sapagkat pinigilan niya ang kanyang pagkain at pag-inom para sa iyo. At tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pamamagitan ng pag-aayuno. At isa sa pinakamagandang balita, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, para sa mga taong masunurin para sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghuhukom, na napakatagal ng paghihintay ng mga tao. Ilang thousand yun? 50,000 years na paghihintay ng mga tao sa araw ng paghuhukom. Isang magandang balita para sa kanila, sa mga taong nagsumikap, nanampalataya sa Allah, sumunod, gumawa ng ibada, sa araw ng paghuhukom, ang magaganap na paghihintay sa kanila ay parang pagitan ng salatul duhur hanggang salatul asar lamang. Katulad ng oras na ginagamit natin ngayon. Pagkatapos ng salatul duhur hanggang salatul asar lamang yung pagitan na magaganap sa kanila. Anong pipiliin natin, mga kapatid sa Islam? Pipiliin ba natin 50,000 years o yung ganitong kaikli na paghihintay lamang para maganap yung araw ng paghuhukom? Ito yung karagdagang syafa'a, mga kapatid sa Islam.
magaganap sa araw ng paghuhukom ng isang tao ay maaaring magsyafa'a, mamagitan para sa isang tao. Paano yun? Halimbawa, yung isang tao na nasa impyerno, pinaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit sa pamamagitan ng syafa'an ng isang tao ay maiahon siya, mailigtas siya mula doon sa parusa ng impyerno. Halimbawa, yung tao nakapasok ng paraiso, ya Allah, nasa na yung taong nagpapaalaga sa akin? Ya Allah, nasa yung taong kasama ko, nag-aayuno? Ya Allah, nasa yung katabi ko sa sala? Yung kasama ko na nakikinig, nag-aaral ng Islam? At hindi mapupunan yung kaligayahan ng tao na yun, maliban na makasama niyo yung tao na yun, at iaahon siya ng Allah subhanahu wa ta'ala para mapunan yung kaligayahan ng tao na yun sa loob ng paraiso. At ganun din, yung isang tao na nasa loob ng paraiso, ay mas itataas pa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pamamagitan ng syafa'an ng isang tao. Ganito kahalaga mga kapatid sa Islam, yung tinatawag na syafa'a. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa mga hindi nananampalataya, فَمَا لَهُمْ مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng sinabi ng Sheikh kanina sa khutbah, sa mga taong hindi nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang pwedeng mamagitan para sa kanila. At wala ding malapit na kaibigan. Ito yung gusto nating tukuyin mga kapatid sa Islam. Yung kaibigan ba pwedeng magsyafa'a sa atin sa araw ng paghuhukom? Mamagitan sa atin sa araw ng paghuhukom? Yes. Dahil nung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا لَهُ مِنْ شَافِعِينَ wala sadiqil hamim, kung meron lamang silang mga kaibigan, malapit na kaibigan, at kung nananampalataya sila, pwede sana silang maiahon. Pero wala at hindi sila mananampalataya. Tayo mananampalataya tayo, at napakadami natin magkakaibigan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, pahalagahan natin. Isa ito sa mga dakilang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung makatagpo tayo ng isang kaibigan. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillahu yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ang mga magtatarik na magkaibigan dito sa mundo, sa araw ng paghuhukom, sila ay magiging magkaaway. Magkaaway, magsisisihan, magsisingilan, magkakaaway, maliban sa mga matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makikita natin sa Facebook lang, di ba? Napakadayong magkakaibigan. Sa isang picture na kainan, sama-sama magkakaibigan. Facebook, ilan yung friends natin sa Facebook? 5,000. Di ba? Mag-post ka ng picture, maraming magpapakilala sa iyo na kaibigan. Subalit mga kapatid sa Islam, tandaan natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillahu yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sa araw ng paghuhukom, magiging magkakaaway tayo maliban sa mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman yung magkakaibigan, nagsasama-sama, nagmamahalan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, naghihiwalay alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom mga kapatid sa Islam, sila ay mananatiling magkakaibigan at hindi magkakaaway. Manatili silang magkakasama doon sa araw ng paghuhukom. At ito yung biyaya ng Islam. At sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Magsipasok kayo sa paraiso kasama ng inyong mga asawa at alladina amanu bi ayatina wa kanu minal muslimin. At siya sino mang nanampalataya sa kanyang mga tanda, mga talata, para tandaan, at sila ay nag-aangkin na sila ay mananampalataya. Mga kapatid sa Islam, bilang panghuli, haba na din, subhanallah. Sabi ko, maiksi lang. Di ba? Alhamdulillah. Isa itong panghihikayat sa bawat isa sa atin.
Gusto ko din sulitin kasi baka mamaya hindi na tayo makabalik dito. Lakad-dalaga, hindi natin alam. At gusto natin hikayatin ng bawat isa sa atin. Tulad nyo din ako balik Islam. Dating hindi Muslim. At alam ni Brother Ali Oy yun, na hindi ako mustaqim, hindi ako matuwid dati na sumusunod sa Islam. Subalit sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala at isa sa malaking tulong sa akin yung magkaroon ng kaibigan. Panghihikayat ito sa bawat isa sa atin mga kapatid sa Islam na manatili tayong magkakapatid alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manatiling tayong nagkikita-kita, nagtatagpo, nagsasama-sama, nagbabatian ng salam para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tandaan natin, maaari yung katabi mo dyan ngayon. Katabi mo sa sala. Kasama mo mag-ayuno, kasama mo sa pagsasaliksik ng kaalaman, ay maging dahilan para mamagitan sa iyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nayagan, nasa yung taong kasama ko sa sala. Kasama ko mag-ayuno, kasama ko gumawa ng kabutihan, at ipagpasalamat natin mga kapatid sa Islam, na wala man tayong marangyang buhay dito sa mundo. Ang isang tao na mayroong marangyang buhay sa mundo, may magandang bahay, sasakyan, magandang trabaho, magandang kitaan. Subalit hindi nauunawaan yung pinag-uusapan natin ngayon, wallahi thumma wallahi makikita mo kung gaano ka biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah mga kapatid sa Islam, nawa dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan niya tayo ng mabuting pag-uugali sa ating kaibigan at biyayaan niya tayo ng kaibigan na makakatulong sa ating pananampalataya para lumakas ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at nawa ibigang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaibigan na nagtatagay ng mabuting pag-uugali at nawa pagsamahin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi lamang dito, kundi ganun din sa kanyang paraiso na pinangako sa kanyang mga alipin na sumusunod, natatakot sa kanya. Amin ya Allah. Hanggang dito na lamang. Jazakumullahu khairan jaza wa barakallahu fikum sa inyong lahat mga kapatid sa Islam. Masaya ako na makita kayo, makasama kayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah po, baka may mga katanungan po, pwede po magtanong ha, inshallah. Sige po. Dapat na gawin nung halimbawa may mga kaibigan ka dati na mga Muslim pero hindi na sila na nakakapagsala. Pero tapos meron na din na kapag gano'n na hindi na mga nagsasala, nawawala na sila sa pagiging Muslim. Ano ba dapat pa mag-kasyahada sila ulit o ano? Bismillah, jazakallahu khair po sa magandang katanungan, no? Katulad nung kanina, sinabi po natin, kung naalala ninyo, may isang sheikh na nagtanong, may isang tao na nagtanong sa isang sheikh, sabi niya, anong hukom sa taong hindi na nagsasala? Anong sinabi ng sheikh? Kuhanin mo yung kamay niya, akayin mo siya patungo sa masjid. Maging tagapag-anyaya ka, huwag kang maging tagapaghatol. Oo, alam natin, ng isang Muslim na hindi na nagsala, muta'ammidan, na sinasadya niya yung pag-iwan ng sala na walang sapat na dahilan, siya ay isang kafir, hindi na mananampalataya. Okay? Subalit ano yung kanyang dapat gawin? Kailangan pa ba niya magsyahada? Hindi na. Kailangan niya lamang magtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsala siya. Humingi siya ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala sa sala, may syahada. Di ba? Kaya yung sinasabi natin, tashahud, syahada. So, kailangan niya lamang mag-tauba. At hindi lamang yung sala, mga kapatid sa Islam. Sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-iwan ng salatul Jum'ah 3 beses, muta'ammidan, kailangan niya mag-tauba. Okay? Dahil nakakalabas yun ng pananampalatayang Islam. Hada, wallahu a'lam. Naam.
Inshallah. Akayin natin, gawan natin ng paraan, chat natin, kapatid, masjid tayo, kapatid, kapi tayo. Gawa ka ng paraan na alam mong makakaakay sa kanya. Kung mahilig siya sa basketball, kapatid, papawis tayo. Mahilig siya sa kape, kapatid, kape tayo. Pag dumating yung sala, sala tayo. So, nasa atin. Hindi natin masisisi yung sarili natin. Minsan, abaga tayo, busy. Sarili nga natin, nanghihina. Di ba? Hindi natin masisisi. So, inshallah, idalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan siya at gawin siyang matibay sa pagsunod sa pananampalatayang Islam. May tanong pa po ba, inshallah? Katotohanan, hindi talaga ako sumasagot ng tanong kasi estudyante nga ako eh. Pero dahil yung tinanong niya, topic din natin kanina, sinagot ko lang po. May tanong pa po ba kayo? Sige po. Halimbawa sa pakikisalamuha natin sa pamilya natin. For example, sa isang tirahan, mayroon kang mga non-Muslim na pamilya. Tapos nagsasagawa sila ng celebration like birthday o pistahan. Tapos naghandaan sila sa bahay. Ano pong magiging approach nyo sa pamilya nyo? Makikisalo ka ba sa kanila or tatanggihan mo sila or alis ka? Hada wallahu a'lam. Hindi ko po alam yung sagot. Alhamdulillah. Inshallah, itanong natin sa higit na mas maalam. Nagbakasyon lang si Sheikh. Nasa Qatar siya, di ba? Inshallah, itanong natin sa kanya. Pero turo ng Islam, maging mabuti ka sa pamilya mo kahit hindi sila Muslim. Maging mabuti ka. Kung inalok ka nila ng pagkain at natatakot ka na sa pagtanggi mo, lumayo yung loob nila sa'yo, at sabihin nila, pangit naman ng turo ng Islam. Pati pagkain, tinatanggihan, tanggapin mo. Yung pagkain na inalok sa'yo, pwede mo kainin yun. Pwede mo kainin. Huwag lang yung baboy. Huwag lang yung alak, ininom ka, ikaw, gasenggo ka dati. Sige, akin na. Hindi yun. Mali yun. Isa lang naman eh. Baka mamaya magalit siya eh. Isang tagay lang naman. Hindi yun. Mali yun. Hanggat maaari yung kinakain, yung pagkain halal, maayos, tanggapin mo. Inshallah. Huwag yung haram. Hada wallahu alam. Inshallah, itanong nyo kay Sheikh at higit siyang nakakaalam sa Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan po sa inyong lahat ha. Mashallah. At inshallah muli ako makabalik dito. Makasama ko kayo sa dawa. Inshallah. Dawa tayo minsan dun sa labas. Inshallah. Sa Sheikh Muhammad Ali. Picture tayo, okay lang? Ayan na. Punta na kayo doon. Picture na, bilis, bilis. Magkana na. Ano ba ito? Selfie? Assalamualaikum.